Masayang araw, mga ka-PL. Sa wakas, binasag na po ang katahimikan ni ex-OWA Administrator Arnel Ignacio, mga kababayan. Nagsalita na po itong mga kababayan, patungkol sa mga paratang ho sa kanya na di umano kaya siya nasibak sa pwesto dahil sangkot di umano siya, mga kababayan, sa isang anomalous deal. Ayon po daw yan kay Auntie Claire, mga kababayan. Ano po bang aasahan natin kay Auntie Claire? Siyempre, makabangag ho yan eh. At itong si Arnel Ignacio, maka Duterte po ito, mga kababayan. Baka meron pang natitira na mga maka Duterte na nasa gabinete ni Dayunyor, mga kababayan. Baka unti-unti at isa-isahin po itong ligwakin para purong makabangag admin lang ang magiging cabinet member ni Bangag. O ito po ang pahayag ni Arnel Ignacio, mga kababayan. Pakinggan po natin. Ito po'y batay ho sa kanyang eksperyensya, mga kababayan. Ito ho ay ayon po sa kanyang mga naging trabaho bilang isang OWA administrator. Aniya, nagmahal lamang siya sa mga OFW at ginampanan niyang maayos ang kanyang pagiging OWA administrator. Pero ito pa ho ang kinahinatnan nitong mama. Tinanggal sa pwesto at pinaratangan ng isang di umano'y anomalous deal, mga kababayan. Katulad po ng ating dating Pangulong Duterte na nagmahal lang sa Pilipino. Inayos niya ang Pilipinas. Ginampanan ang pagiging Pangulo. Minahal ang mga Pilipino, pero nasaan ngayon? Nasa dahig. Di ba? O ito ang video. Panoorin po natin. Napakarami ninyo pong tawag sa akin at hiling ng ako'y makausap na ako ay nag-decline muna sapagkat itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako. So, minabuti namin na suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So, gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon. 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang ay DA, at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang, kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Kaya nung sinasabi na
hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. Kasi this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang, katapat ng Terminal 1. It's 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng, actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? We're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, P.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC Yusek Hans Lapta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpaumanhin nyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit sa meron ho kaming permit sa KAAB. Meron permit sa KAAB. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I'd like to emphasize, nung dinala po namin ito sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report na sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na ganon. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali nung minsan po kami
Ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto ko maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko dahil gusto kong isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito. Sana meron na kayo nito. Sa aking pong puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito. Para humingi ng tulong. Kahit madalas, ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang, nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. The question also from the Filipino people is what will happen to the 1.4 billion and the house, the halfway house. What will happen? Nasa Nasa sa kanila na? Nasa gobyerno na? Because the land is already under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po, nag-iisip kami saan, hindi naman ho yan nakapangalan sa akin. Nakapangalan yan sa Republic of the Philippines. It's not even sa OWA. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung presyo, kung ano yung assessment ng Land Bank, na 1.415 yata, yun ang ibinayan. Eksakto. Ayan. So I guess I believe I've Sir, yung unang question nila is about dun sa hindi pag-approve ng Board of Trustees. Pero nabanggit nyo, 2018 pa lang alam natin. Well, again, I would just like to repeat that for today, Mr. Ignacio just wanted to air everything in his heart. Maybe for the other questions, maybe one day, we'll do that further, but that is not today. But just to clarify lang po, dumaan po ito sa board. Again, for further questions that will come another day at the right time. But for now, Mr. Ignacio is able to air his side, to air what's in his heart, and that's the most important thing for me. Okay? okay. Thank you very much. Thank you.